Hi mga mare! Kinagabihan nga nung inaalamusan ko nga itong bata, nakikipaglaro na naman sa kuya niya. Pagkatapos niya nga nagilamos dyan, niligpit ko lang yung mga pinagilamos niya. Tingnan niyo, napakalayo na nga niya sa akin. Dapat talaga pag binaba mo na nga itong baby na to sa kama, dapat ilagay mo na nga yung mga harang. Diyos ko, munti ka nang laging mahuntog. Kakagulong niya nga, ayan, nagutom yung bata, kaya pinadedi ko na muna. Dahil nga lumamig na dito sa kwarto, nilong sleeve ko na nga din siya. At syempre, magpapagod muna for today's video para nga makatulong ng masarap. Kita niyo naman kayabang yung batang yan. Talagang pag tinawag mo yung pangalan, hindi ka talaga niya papahiya. Ano, napagod na nga siya dyan. Kinarga ko na nga lang, hindi ko na nga siya nilagay sa duyan. Buti na nga lang, napatulog ko siya. Alam niyo naman, madalas kasi sa duyan namin siya pinatutulog tuwing gabi. Nung nalingat nga siya, humingi siya ng dede. Pagkakita ko sa paa niya, tingnan niyo, wala nang medyas. Tapos pala, umuwi ang Papa Choy ng mga alas 4 ata dyan. Tingnan niyo naman, gising na gising yung bata. Nagising nga siya ng alas 3 mga mare, hindi ko na nga siya mapatulog. Ilang araw na nga niyang ginagawang umaga yung gabi. Madalas nga, pag natutulog siya ng gabi, hindi nga siya mapakali, hindi niya makuha yung pwesto niya. Lalo na, pag namatay na yung aircon namin, medyo mainit na, talagang hindi na nga makakatulog ng maayos itong bata. Tingnan niyo naman yung Papa Choy, kagagaling niya nga mamasada dyan. Ako pa nga yung pinatulog na, imbis na siyang matulog. Si Papa Choy na nga yung napupuya tuwing may pasada siya. Ako pa nga yung naaalala niya pag uwi niya. Sabi niya kasi siya daw madali lang siyang makakatulog. Ako kasi napakahirap kong makatulog ulit. Anong nagising nga ako ng alas 6 dyan, tingnan niyo naman, hindi ko alam kung natulog pa tong mag-amang to. Gising na gising yung bata. Bulaga. Bulaga. Nung tumayo na nga kami dyan, magtutupi sana ako. Tingnan nyo, naglalaro naman yung dalawang magkuya. Abay, gustong gusto niya talagang kalaro yung kuya niya. Madali siyang tumawa pag yung kuya niya ay nakikipaglaro sa kanya. At nung mga bandang alas 9 nga, nagpaalam ako kay Papa Choy. Nagpapasama kasi ang Tita Pay, napapa-incheck namin itong mga puppies. Linggo kasi ito, mga mare, ito yung schedule ng incheck nila. Dahil katabi lang ng vet, yung grocery store, ayan, binili ko na nga ng gata si Baby Dylan at bumili na rin ako ng itlog. Pagka uwi ko nga, sabi ng Papa Choy, paliguan na namin yung bata. Medyo late nga kami nang uwi dyan, kaya late nga nakaligo itong bata. Pagkatapos niya nga maligo, syempre kailangan padidiin dahil nga nagugutom na. Sinuklay-suklay ko nga itong magulong buhok niya. Pagkatapos niya nga dumedi dyan, kinuha niya sa akin yung daddy niya. Tapos tingnan niyo naman, nilalaro niya. Habang nga hindi siya nagmumuryo dyan, ayan, binaba ko nga siya dito sa kama niya. Tapos pinuntahan ko nga itong mga bote niya para makuskus na. Tapos nga pala, birthday pala ng alaga ni Tita Re ngayon, si Peter. Favorite siya ni Mudra, kaya ayan, pinaghanda siya. Nagluto nga kami ng spaghetti ito, mixed seafood sa tsaka nga ng bulalo. Ito nga bulalo, kalahati lang yung sa amin. Yung kalahati sa mga alaga ng Mudra. Ako nga yung nagisa ng mixed seafoods yan mga mare dahil nga favorite ko to. Bay, masarap pa nga yung handa ni Peter sa amin kaysa pag kami nga yung nagbe-birthday. Sana all. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Against the light nga yung camera dyan mga mare, kaya tingnan nyo naman, nakikita pa rin yung daliri ko dito. Abay, napakapugi naman ng mayor ng Manila. Tsure. Pero pagkatapos nga ng picture taking mga mare, yan, ire-ready na nga yung pagkain ng mga aso. Hindi pwedeng hindi nila titikman yung handa nila, syempre. O siya mga mare.